like a Hellcat. Hello everyone! Welcome to Georgine Adventures. So this afternoon, today, mag-tutorial tayo, no? So, hindi naman tutorial, hindi naman ako expert sa ganitong field, pero need na kasing kulayan yung buhok ko. Ang dami ko ng gray hairs. Ayan, nagtutubuan na sa roots. So, ako na lang yung magkukulay ng hair ko. So, and then, iti-treatment ko na rin siya after coloring or dye. So, actually, I'm not an expert, but my husband is a stylist. So, OFW kasi siya. Wala siya ngayon dito sa Pilipinas. So, kasi siya lang talaga yung humahawak sa hair ko. Ayoko kasing pahawak sa mga ibang kasi baka marami kasing horror stories sa mga salon. So, kaya ako na lang. Nagpaturo ako sa kanya magtimpla kung anong gagawin. So, start tayo sa color or hair dye. So, see you in a bit. Natin guys, no, sa pagkukulay. So, kailangan natin ng mixing bowl. Ayan, mixing bowl. Tapos, ito yung brush or suklay. Ayan. And then, yung color dye. So, paubos na to guys, no? Kahit anong dye lang, no? Ito, ano bang brand to? Bremod. So, sa Hortaleza ko lang yan nabili. So, minimix ko yung anong color nito? Brown. Medium brown. So, 4 yan. 4.0. And medium brown and light brown, 5.0. Yan. Yung dalawa, imimix ko lang. So, konti lang naman usually yung ginagamit ko kasi yung roots lang naman usually yung nilalagyan ko. So, kailangan din natin syempre ng gloves. And then, ito yung oxidizing or parang, ano ba tawag dito? Ito yung peroxide na tinatawag. So, 6% lang. May mga percentage yan, no? So, basta sabi ng husband ko, yan daw yung gamitin ko. Hindi ko pa naiintindihan yung principle behind. So, anyway, basta ang mixing lang naman is 1:1. So, kung gaano kadami yung dye mo, ganun din kadami. So, parang konti na lang kasi. So, parang ang gagawin ko, ito, ubusin ko na lang lahat to. And then, ihalo ko to. So, okay lang na medyo mas marami ng konti or sumobra yung oxidizing, na? Kasi medyo nakaka-dry din talaga ang hair dye. Okay? And then, after mag-color ng hair, syempre, iti-treatment ko siya using this. So, ito, bagong bili ko to guys sa Shopee or Lazada. So, mamaya ano ko na lang, no? Pakita ko kung saan ko to nabili. I've also forgot kung how much. Pero, parang mura lang, 500 ml na. Yan, no? So, tipid. So, sabihin ko sa inyo mamaya yung nagastos ko dito, no? Kesa pupunta pa tayo ng salon, which is sobrang mahal. Pero, hindi ko naman din i-discourage na, na huwag kayong pumunta sa mga salon, no? It's just that, mas, mas kampante ako kapag ako lang yung gumagawa or, yun na nga, marami kasing factors din na what do you call this? Yung parang ang tagal maghihintay, may mga ibang tao, no? Ganyan. Tapos babiyahe ka pa, punta ka pa sa So anyway, so start na natin, guys. Hi again, guys. So first step, lalagay natin yung mga dye dito, no? Sa mixing bowl. So, yung mixing bowl, may mga nabibili to kahit saan sa Hortaleza, sa department store meron. Maganda yung may ganito. Ayan, yung parang ngipin. Kita ba? Kasi, para, pag halimbawa, no, dito nyo ilalagay yung dye. Gaganyan yung mix. So, pwede nyo dito, para medyo mabawasan siya, no? And then, ito, syempre, ito yung
Parang i-comb mo ganyan, i-layer, tapos saka mo ipapahid ng ganyan-ganyan dun sa roots. Okay? So, paghahaluin ko na yung, sorry guys, yung peroxide and dye. So, first, i-add muna natin yung dye. So, yan, no? Paghahaluin ko yung two colors, light brown and medium brown. So, tipid na tipid. Sayang kasi ubusin na, no? So, after that, halo naman natin yung peroxide. So, 1:1 lang siya. Kung gaano karami yung dye, ganun din karami yung peroxide. So, ayan. Simot na simot. Peroxide naman. And then, mix na. Yan, mix lang. So, ready na. Ayan guys, no? So, nag-start na ako mag-dye. So, i-comb nyo lang yung hair nyo ganyan. Para ma-separate yung hair. Para makita nyo yung roots. Ayan. And then, apply lang yung, yan, using the brush. Dun sa roots. Kasi ako dun lang naman yung may mga white hair ko. So, gently lang, wag sa scalp, no? Para hindi mag-dry yung scalp or ma-damage o no? Kasi, yan nga yun no? Yung mga maling chemicals, it can make your hair or scalp dry. Kasi chemicals yan. Yan. So, medyo mahirap pag ikaw lang, no? Kasi, kailangan malakas yung arms mo kasi mangangawit ka. Tapos, pero yun na nga, may tamang timpla yan guys, no? Kasi, kapag mali ang timpla, kalbo ka, makakalbo ka, no? Maglalagas yung buhok mo. May iba, nag-allergy pa. Yan. So, pwede naman na pag may kasama kayo sa bahay, pa-assist kayo, patulong kayo sa mga kasama nyo. Pero, ako kasi guys, puro lalaki mga anak namin. So, hindi ko talaga pwedeng masahan. Ngayon, ganyan lang, no? Lahat ng layers. So, stop ko muna guys, no? Pakita ko sa inyo ulit mamaya ang next step pag na-apply ko na tong mga to. See you in a bit. Hi again guys. So, ayan. Nababad ko na siya, no? So, nalagay ko na yung dye. So, may mga lumang pansipit lang para lang hindi dumikit sa damit. So, nakalagay dito mga 20 to 25 minutes yung ibababad, no? So, yan. So, time check. Yan, 2:30. So, parang pwede namang 3 o'clock ganyan. Okay lang naman na lumampas ng konti para mas babad talaga siya. So, parang medyo mag-last din yung pagkukulay. Usually, pag nagko-color ako ng ganito, nagla-last siya ng mga 1 to 2 months. Ganyan. So, 30 minutes. After 30 minutes, i-rinse lang siya, iwawash, shampoo ko siya, no? And then, gagamitin na natin mamaya ito. So, ito yung mahabang proseso, no? So, ito yung medyo nakakapagod na proseso kasi kailangan mong i-blow dry and then paplansyahin din para ma-absorb yung gamot. So, pampashine, treatment para matanggal yung mga dryness ng hair. Yan, okay? So, see you in a bit, guys. A few minutes later. Hello again. So, nakapag-shampoo na ako. So, a-apply na natin tong Brazilian Keratin Treatment. So, according to the instruction, shampoo twice. So, nag-shampoo na ako. And then,
Rinse thoroughly, tapos dry it. Make sure to remove excess moisture using towel. So, dapat dry na dry. And then, magbo-blow dry na ako. So, magbo-blow dry muna ako, guys. Magbo-blow dry na ako. And then, a-apply ko na yung solution. So, blow dry lang muna ako, guys. So, yan guys, no? Nag-blow dry ko na. So, tignan nyo, yan yung dry. Medyo dry yung hair ko kasi nag-hair dye ako, no? So, nakaka-dry talaga siya. So, kaya kailangan talagang mag-Brazilian. So, or treatment, no? So, dry na siya. So, ang next step na is to apply the solution. So, away from the root. So, hindi dapat sa scalp o sa root. Away from the root to the end, pag ganun, no? And then, ibababad ng 30 minutes to 1 hour. So, I will use this comb. Dapat manipis lang yung comb nyo, no? Yan. Mas manipis pa dito kung meron. Para kasi, pag ganyan, no? I-apply, no? Ilalagay yung solution. Yan, dyan, pag ganun. And also, haba kasi ng buhok ko, no? So, medyo mahirap pag mahaba. Maganda kung may kasama talaga, no? Na mag-a-assist. So, gagamit din ako nito para lang hindi I don't know kung nag-i-stain siya sa cloth. Pero just to make sure, no? So, para lang sure. And also, mahaba nga kasi mo. Kapag nag-plancha din, kailangan yan para hindi mapapasok, no? So, sa ngayon, wala mo nang hati, no? Kahit saan yung hati. Ang gagawin ko, ili-layer ko muna siya. So, parang kuha ako ng buhok. Ayan. So, magtitira lang ako ng konti. Sipit, na? Yan. Para konti lang yung buhok. Tapos, lalagyan ko na siya nito. So, ang hirap guys kasi nakasalamin ako no? So, ganyan lang. Yan, no? Guys. So, ang bango niya. So, first time ko itong gagamitin guys, no? Tatry ko din yung product. So, kulay orange, amoy orange din siya. So, ganun lang, no? Isusuklay lang talaga dun sa, sa hair. I-apply sa hair. So, actually, hindi ko siya nakikita, no? Kaya maganda talaga kung may kasama kayo. So, yan. Ganun lang, no? So, sa hair lang talaga, guys. Hindi pwede dun sa scalp or sa root. Yan na. So, balik ako ulit sa inyo guys, no? Applyan ko lang muna lahat. Few inches later. Hi again guys. So, eto na. Nakababad na siya with the Brazilian treatment. So, binabad ko siya. So, wait lang ako for an hour. After 1 hour, so, ito na yung blower natin ulit siya. Blower. And then, after the blower, yung plancha na ng hair. So, I'll just show to you later kung ano yung naging kalabasan ng treatment. So, see you later, guys. A few minutes later. So, yan. So, blow dry ko na siya, no? Yan. Blow dry. So, medyo naging flat. So, wala kasi ako. Mag-isa lang ako. Pero, pag may kasama kayo, mas madali. Para may mag-plancha ng hair nyo, no? So,
So, ako, ginagawa ko, since napakaraba ng buhok ko, tali ko muna siya. Layer by layer. Hindi naman tatali. Baga, sipit ko lang siya. Kapal din kasi ng hair ko. Ayan. So, may mga tapos, hatiin ko sa dalawa. Ayan. Plancha. So, tiis benda, guys. So, ito, pagpa-plancha natin, it helps absorb or parang siniseal niya yung gamot, yung treatment. Maganda pag nakikita niyo na umuusok na siya. Init, guys. So, be careful. Yan. Maganda pag may usok. Yun, nakikita niyo ba, guys, yung usok? Kailangan tuyong-tuyo, guys, kasi pag basa pa yan, baka mas maputol yung hair or masunog. So, ganyan lang, guys, no? So, pakita ko sa inyo mamaya pagka na-plancha ka na lahat. So, see you again. A few inches later. So, I'm back. So, tapos ng planchahin. So, pinlancha ka na yung hair ko on my own. So, tiis ganda talaga. So, yan, no, guys. So, shiny na siya. Tapos, wala na rin akong, gray hair. Hindi na rin masyadong obvious yung gray hair ko. So, ayan. Ayan. Kita siya, ayan. So, according sa instructions, after, so, na-dry na siya. So, na-straighten na siya. And then, after 3 days, so 3 days, hindi siya babasain, make sure to rinse hair using conditioner only. Do not use shampoo. So, after 3 days, hindi babasain, hindi mo na magsha-shampoo. Conditioner lang. So, yan, no? So, yan lang, guys. So, sana medyo nakakuha kayo ng idea, no? Na at the comforts of your own home, no? Sa bahay lang, kapag hair color and treatment kayo. So, see you guys sa mga next vlog ko. Thank you for watching. Bye!